Magandang araw po sa inyong lahat. Tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa second reading of the day today. Yan. Tingnan po natin ano ang makikita natin sa second reading of the day. Pili po tayo ng 10. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Pili din po tayo dito ng 10. May nahulog na isa. Pili na po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. Bonus card po to isa. Tingnan po natin kung ano ang makikita natin sorry, sa second reading of the day today. Huwag niyo po itong i-skip para makita niyo po kung ano po yung ating reading of the day. Okay. Siya po ay palaging 9 of Wands. Siya po ay palaging nag-iisip, no? Malayo ang pag-iisip. Talagang ang feeling niya po is last stand resilience. Meaning po, nag-iisip po ito na kahit papano siya po ay parang last man standing, gano'n. Parang panalo siya na kahit po naiisip ka niya, ay naitatago niya pa rin po yung katotohanan sa kanya. Pero nagtataka po itong taong to kung bakit hanggang ngayon naiisip ka po niya. Hindi niya talaga maintindihan bakit ikaw pa din po ang laman ng isipan niya. Oh my God. Well, tanggapin na lang niya ang katotohanan na ikaw pa rin ang laman ng isip niya. Hindi niya matanggap na ikaw pa din ang laman ng isipan niya. Hindi niya po matanggap na ikaw pa din ang laman ng isipan niya. Hindi niya matanggap na ikaw pa din ang laman ng kanyang isipan, no? Panilaman na lang po ng isipan ka pero wala po siyang ginagawa pang initiative. Kaya po sa nakikita ko po dito parang ang daming lost opportunity and missed opportunity sa kanya. Ayan, no? Napakarami pa po na wala po siyang opportunity lumapit sa'yo na nagkikreate po sa kanya ng burden, ano, ng stress, no? Parang ang feeling niya po may responsibility siya sa yung makipag-usap, humarap, pero hindi niya po makayang harapin sa ngayon. Difficult decision, parang ang nangyari po dito ay somehow there's a difficulty sa kanya, no, sa mga pagtanggap ng mga bagay-bagay.
Hanggang ngayon po, ikaw pa rin ang laman ng isipan nito. Hindi niya lang po matanggap sa sarili niya at ayaw niya pong tanggapin na hanggang ngayon, ikaw pa rin ang laman ng isipan niya. Very unstable po ang feelings niya, pakiramdam niya. Meron din po siyang pinagdadaanan na lack of resources. Meaning, meron po siyang financial loss na pinagdadaanan or financial problem na kinakasangkutan. Simula po na naging free siya sa iyo, nakuha niya yung control. Pero to be honest with you po, hindi pa rin po siya masaya na kahit hawak niya yung control, hindi pa rin po niya makuhang maging masaya. No, gusto niya pong manalo, gusto niya pong ipakita sa mga tao na masaya siya, siya ang nanalo, gusto niyang manalo at all costs, no, para pakita sa iyo na hindi ka raw kawalan, etc. Pero baliktad po ang nangyayari, malaki ka pong kawalan sa taong ito. Alam niya po yun, kaya nagke-create po ito ng disappointment sa kanya o matinding disappointment sa kanya. Ay. Ayan, no. Sa totoo lang po, nakikita ko po yung disappointment niya, nararamdaman ko po yung disappointment niya na nagkagalit na po siya. There's hatred, no? Nagkagalit na po siya sa sarili niya, hindi niya alam bakit po siya nakakaramdam ng sunod-sunod na emosyon. Bad luck, no control, hindi niya po makontrol yung karmang dumarating sa kanya at sinasabi niya na siguro nga karma ko to. No, hindi naman po siya nagkamali. Why? Kinakarma po siya pero wait, there's more. Hindi pa po yan ang pinaka-worst na mangyayari sa kanya, no? Lalo na po pag nagkaroon ka na ng iba, hindi mo na siya pinansin, doon niya po mararanasan yung lungkot. Confusion, brutality, and chaos. Sa totoo lang po, ngayon ay nagkakalabasan na sila ng pagkabwisit, no? May chaos na ako nakikita dito. Meron pong pagkabwisit, confused po ang taong ito. There is success and approval, no? May success po sa iyong mangyayari while sa kanya po ay panay brutality and chaos, samantalang sa iyo po ay end of phase, end ng paghihirap mo, unti-unti ka na pong aakyat. Sa totoo lang po, sayang to. Lalo na po sa mga tao o sa mga person nyo na nabuntis, ang tiyabilitang palaka nila simula pa lang po yan ng paghihirap ng damdamin, bulsa, puso nila, sa totoo lang po at isipan nila. No? May pagka-misteryoso po ang couple na to na si Tiyabilitang Palakat siya kasi akalain mo po masaya sila pero no, ikaw pa rin po ang nagmamay-ari ng puso at isipan nito. Gusto niya po nakatahimikan, gusto niya po ng peace of mind na kaya nagmo-move on siya. Pero the more daw po niyang hindi nakuha ang peace of mind sa nangyari sa inyo. Somehow, hindi po siya pinapatahimik ng kanyang pakiramdam. Nababagabag po siya sa kanyang pakiramdam, to be honest with you. There's deception and manipulation. Sa totoo lang po, ang taong ito ay maraming nagawang kasinungalingan sa iyo. Sabi ko nga po, sa 10 sinabi nito, swerte ka na kung may isang totoo na sinabi niya sa iyo, just to makalusot po siya sa iyo. Pero to be honest with you, hindi po niya kakayanin. Ayan no, hindi niya po kakayanin talaga na yung bang hindi niya po talaga kakayanin na hindi lumusot sa iyo kasi sa totoo lang po magaling ka po nakakarating sa iyo yung balita, nararamdaman mo kahit wala nga po sa iyo magsabi, nararamdaman mo kaya hindi ka po niya malinlang. Yun yung tamang word ko, hindi ka niya nalinlang. Alam mo po ang totoo kahit po Knights of Swords, no, dahil po sa kanyang pagiging impulsive, no,
talagang hindi niya po pinag-isipan, talaga po nagkamali siya, at yun po yung malaking pagkakamaling nagawa niya sa iyo. Ngayon po nakakaramdam siya ng matinding loss, no? Pagkaubos ng kanyang sarili, may self-pity, may grief, nagluluksa rin po ito sa pagkawala mo pag mag-isa siya, no? Lalo na po pag mag-isa siya. May resentment po akong nakikita, pero dala ng kayabangan niya at pride na ayaw niyang ipakita sa iyo, ay sad to say, pinaninindigan niya po. Yun ang pinakamasakit. Yung panindigan mo yung isang bagay na alam mo namang mali. At ayan po, naiisip niya pa po yung unity, partnership, and connection niyo po. Yun ang masaklap. Kasi po, naiisip niya po yung connection niyo sa isa't isa. Kayo po, napapanik siya, nag-slow down siya sa mga bagay-bagay because napapanik po siya sa mga susunod pang mangyayari sa kanya. Natatakot po siya sa mga bad luck o karma na parating sa kanya kasi ngayon pa lang po ay hindi niya na po ito kinakaya. So that's it for your second reading of the day. Hindi niya po talaga matanggap na ikaw at ikaw pa din ang laman ng isipan niya. Okay? So, yan po, no? Kung gusto niyo pong malaman if this reading or this connection is really for you, you can message me at Lady Lee Elena for you to book a personal reading. I would love to do that and to read your story. Yan lang po ang aking official and legit FB account, ang Lady Lee Elena. Maraming salamat po sa inyo. And please, no skipping of ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel. And for those of you who would like to give me a super thanks, I would really be grateful for that. And I would really appreciate that from the bottom of my heart. Maraming salamat po sa inyo. And God bless you all. Sabi ko nga po, life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and the heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for our third and final reading po mamayang gabi. Rest assured that I will be with you on your third and final reading. Bibigyan ko po kayo ng third and final reading. Maraming salamat po sa inyo, to all my solid and loyalista and Lady Elena friends, family and subscribers. I love you all from the bottom of my heart. May God bless you. Have a happy heart and huwag niyo pong stressin ang sarili niyo. God bless you all. I love you. Bye.